Salamat po sa Diyos, mga kapatid, mga kababayan. Salamat po sa pagkakataon ko na itinuturo sa atin ng Diyos. Tayo po muli ay magkakaroon ng pagbubuklod ng ating espiritu. Pamandakot po tayo naroon. Itong pag-isapan po ang isang magandang bagay na itinatawid ng Diyos na kaunawaan. Kung ano ba yung ating dapat maunawa. Meron po tayong pag-uusapan mga kapatid. Tungkol po ito doon sa mga kapatid natin at mga kasama natin. Mga siguro madadaan ko natin, mga dati natin kasama, dati natin mga kapananampalataya. Ayun po ang ating pag-uusapan. Ano po kapatid ng Lord? Ayun po. Meron po kasi tayong pag-uusapan ngayon na iniba na naman nila ang pakahulugan ng salitang ginamit nila na sinasabi na kapag daw may kapatid, iba ang wag daw batiin. Ayun po ba yung sa Biblia, yung nagiging konsepto nila ng salitang batiin? Kasi marami po kasing pakahulugan yung salitang batiin. Pwede mo sabihin, ang salin po kasi sa Biblia ang Tagalog, puro salitang batiin lang. Pero iba-iba po ng pakahulugan yung salitang batiin. Meron po tinatawag na greet. Meron din po sinasabi sa Biblia na sa English, salute. Meron doon po sinasabi din na bided o yung ibig sabihin po, yung parang mag-o-offer ka ng isang bagay na yung offer mo yung isang bagay. Yung offer for o kaya naman po, yung pagbati katulad ng pagbati ng sa mga kapatid, yung Godspeed, ingatan ka nawa, alin po ba doon yung ginagamit na ano pa yung sinasabing huwag gagamitin? Yung po ang kasi po, Brother Johnny, meron po nakasulat kasi sa ikalawang 1Gs hanggang 11 po. Pwede po ba nating ilagay po yun sa yan? Ikalawang 1 po, 1Gs hanggang 11. Isang ano lang naman po ang 1 kasi ikalawang 1 eh. Po kasi mali yung paggamit yan. Kung sa inyo ay dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang pinutol na po nila doon. Pinutol na nila doon. Ituloy po natin sa 11. Ito po yung katuloy. Yung talata. Kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dalang aral na ito, ay huwag ninyong sa inyong bahay at sa 11 po. Sapagkat ang pati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Yan po. Tapos po ba yung pagkaunawa nila sa salitang yan na huwag babatiin? Lalabas po sa aral. Kasi po yan yung talatang po yan, may pinatutungkulan lang po yan. Kaya parang nalalabas po ng mga dati na natin pasamahan, wag daw iba na yung pakahulugan nila. So, kapatid na Johnny, meron pa tayong talata dito na pwede na sana ni kapatid na process yung Mateo 5:47 po. Mamaya na po. Sige po, kapatid na Johnny, ano po masasabi niyo doon sa talata na yan na ginamit nila? Opo, kapatid namin. Yun nga po ngayon mga kababayan at mga kapatid. Ito po yung ating lilinawin na ano ba ang tamang kaunawan at tamang kahulugan ng sinasabi diyan na nasa unang 1, ikalawang 1 at 10 hanggang sa 11. Ang sinasabi yan kung sa inyo dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. Nakikita niyo po, ang sinasabi dito hindi dala yung aral. Aral po ang pinag-uusapan na naman po dito. Nagkakamali po kasi siya sa ganito, kapatid ng Lord, na ipinatutungkol nila doon sa kapatid na halimbawa hindi na nila kasama. Hindi na nila kasama na pinalalabas nila ngayon na mali na yung aral o hindi daw dala ang aral. Ano ngayon ang katunayan nila na yun ang aral?
Wala naman silang mapakita eh. Ang sasabihin lang niya sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararami sa kanyang masasamang gawa. Yun ba namang kapatid, ganito kapatid? Sige, kayo po muna kasi may binanggit po kayo sa Mateo 5:47 and number 9. Sige, ano po muna bago ito po. Sige po. Yung at kapatid lamang nga lamang ninyo ang yung ano po, Mateo 5:47. Sa 47. Ito po, umpisa na po natin sa 40, sa 46. Sapagkat kung kayo iibig na nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? 47 po, patuloy po. Tuloy po. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? 48. Kayo ay mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Yan po. Yan po ibig sabihin. Samantalang, iba po kasi yung pagbati dyan na sinasabi. Kasi baka tulad po nung naituro ng kapatid na Eli, mayroon po daw ibang relihiyon na iba ang dala ng aral nung nasa Brazil siya. Nung sinasabi niya, Diyos abensoy, parang Diyos abensoy, ibig sabihin po nun, God is with you. Parang ganun po, God is with you, Godspeed. Hindi na niya puro sinasagot kung ano yung sinabi sa kanya, yung parang God bless you, parang ganyan po yung ibig sabihin nun. Hindi na po niya sinasagot dahil hindi naman po daw kaparehas sa pananampalataya. Ibig sabihin po, kung yung nakikita pong, balagay ko po, nakikita po ni Brad Eli na hindi maganda doon, kaya hindi po niya sinasabi. Yung po ang sinasabi ni kapatid na Eli, huwag niyo sasagutin. Kasi po ang tingin nila doon sa batiin lang basta. Pero ibig sabihin, huwag mong babatiin ang katulad. Makikita mo ba yung mga addict? Babatiin mo na Godspeed, God bless you. Huwag mo na kasi baka madamay ka pa doon kasi ginagamit mo lang yung salita ng Diyos na walang kabuluhan. Yun po, kapatid na Johnny, ano po maidadagdag nyo doon? Opo. Ayun. Tama yung sinabi yun, kapatid mo. Ayun, pupunin natin, ano, pag-aari natin, pag-isawin yung diwa natin. Kasi, ang kinukuha nila, iniiba nila yung diwa eh. Kasi ang sabi doon sa ikalawang 1, sa Jace, kung ang sa inyo dumating, ang sino man ang pinatukoy dito, at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyo tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. Ngayon, ginamit ng kapatid Noli, binasa niya yung Mateo naman at 5:47 na ang sinasabi, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagawin din ang ginagawa ng mga hintil? Nakikita niyo po. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay yung aral. Aral po ang pinag-uusapan dito, hindi yung katauhan ng isang tao. Kaya ang binabanggit sa ikalawang 1, kung sino man. Kaya ang banggit naman sa ikalawang sa 5:47 ng Mateo, kung kapatid mo lang. Kasi, gawin niyo po, maganda, lawakan natin mga kapatid, magapakianan niyo po. Unawain niyo lang po na maigi. Ang kaaway nga, sa naiibig. Diba? Nasa, Roma 12:20. Pakilagay po sa screen, mga kapatid na process. Yung kaaway po, pinaiibig po yun, mga kapatid. Pinaiibig ng Diyos. Tapos, yung dati mo pang kasama, na dati mong kapatid, pinagpapalagay mo ng masama, o pagpalagay mo ng tinuturing ng kaaway, hindi mo nababatiin. Mali ka na sa diwa. Kasi pinaiibig nga yung kaaway.
So, yan, no? Kaya kung iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya marunong, painin mo. Kapag sa pag mo ng gayon, ang mga bagay ng apo, ibubunot na sa kanyang ulo. So, pinagagawan pa nga na mabuti yung kaaway. Ikaw naman yung dati mong kasama, itong binilinan, no, kapatid mo, ang turo niya naman, huwag niyo nang batiin. Huwag niyo nang batiin. Kasi daw, ginagamit niya sa 11, baka daw makaramay doon sa kanya, sa masasamang gawa. Ngayon, mga kapatid, sa katotohanan tayo mga kababayan, pag binati mo ba ang kapatid na dati mong kasama sa pananampalataya, nahawa ka ng masamang sa kanya. Totoo lang po tayo. Nahawa po ba kayo? Halimbawa, nakasalubong mo isang kapatid, dati mong kapananampalataya, binati mo, nahawa ka na ba doon? Ginawa niyo po medyo, kukunin niyo lang po yung tamang diwa. Nahawa ba? Hindi ka na mahahawa eh. Hindi ka mahahawa. Kaya ka lang mahahawa kung yung pating kanilang maling ginagawa ay gagawin mo. Yung kanilang maling aral ay siya rin dadalhin mo. Kaya nga ang sabi, hindi dala ang aral na ito. Ibig sabihin, iba na yung aral. Pero kung binati ka lang naman, wala na problema yun. Hindi magiging kaso yun. Hindi po magiging kaso. Kumbaga, wala po yung kaugnayan yun na ikaw ay talaga makasama. Malibang ikaw mismo ang sumama sa masamang gawa nila. Kasi kung binati mo lang naman, kayo, sige po, isipin niyo po, kahit yung kaaway niyo lang yung kaaway niyo, patiin niyo, nahawa ba kayo sa kanyang ano? Halimbawa, yung isang kapatid, lasinggero, binati nila singgero, nahawa ka na ba ng pagkalasig? Hindi eh. Ilalagay po natin sa tamang pag-unawa. Pag sinabing baka makaramay ka o makarami ka, pag gumawa ka ng masasamang ginagawa nila at yung aral na dala nila, kumbaga, tatangsulin mo din o sasama ka doon. Mali. Yun nga ang pinaiiwas, hindi dala eh. Pag hindi dala, ibig sabihin, iba aral, yun naman yung sasamahan. Kasi alam mo na yung aral eh. Naturuan ka na ng aral. Di po ba? Kaya nga ang sabi, sino man, ang binabanggit ko dito, sino man. Hindi po kapatid yun. Hindi po kapatid. Lalo naman yung kapatid mo. Di po ba? Ang binabanggit ko, sino man eh. Pag sinabi sino man, hindi lang kapatid yun. Kahit sino na may dala. Pero yung kapatid, imposibleng ang dala ng ibang aral. Mali yun. Walang kapatid na iba ang aral. Kasi yung ginaan, sasabihin nila, yung sa tito na 1-3 po yata yun. Pakilagay nga po sa screen, kapatid na po. So, tito, ano po? 1-13, kapatid na process. Kasi nagkakamali sila dito kay Bird Nolly. Ang lagi na lang na para ang tinatawid nila sa kanilang mga kapatid, maling diwa na wala naman. Mali po yan mga kapatid. Kaya dito po, unawaan nyo mo para malaman ano ba yung tama. Hindi ko mo dati mong kasama, ituturing mong kaaway, yung away, pinaiibig. Tapos sinuring mong kaaway, hindi mo na iibigin. Asan ang pag-ibig doon? Ang pag-ibig doon, dapat walang pagkukulang. Walang pagkukulang. Lahat pinaniniwalaan. Lalo kung dati mong kasama. At pag dati mong kasama, hindi mali ang aral nun. Ang totoo nun, kaya ka lang umiiwas kasi ayaw mo mapuna. Ayaw mo magtuwid ka. Tinutuwid ka. Yung binililan. Ayaw mo kasi magpatuwid. Ganun lang yun. Ang sabi dito sa PPA 13, ang patotoong ito ay tunay dahil dito sawayin mong may kabagsikan sila upang magpagaling sa pananampalataya. Ang sabi po nito, sawayin mong may kabagsikan. Paano mga kapatid? Yung bang kapatid, sasawayin may kabagsikan? Tingnan niyo po lagay natin sa Tito, Tres at Gis, kapatid na process. Para makuha natin. Kasi yan, ang sabi diyan, sawayin mo may pagkabagsikan sila. Sino yung sasawayin may kabagsikan? Ang sabi dito, sa Tito Tres Gis, ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Tanong mga kapatid, yung bang kapatid mali ang pananampalataya? Ay po mga kababayan, mali ba ang pananampalataya ng isang kapatid?
Hindi. Kasi kung mali ang pananampalataya mo, ibig sabihin, mali rin ang pananampalataya mo. Bakit? Eh sabi lang, ang sawayin din na may maling pananampalataya. Iisa lang kayo na sanampalatayanan eh. Iisang espiritu kayo binautismuhan. Sa iisang bautismo kayo binautismuhan. Paano naging mali yun? Eh kung mali ang pananampalataya mo, di mali din ang pananampalataya mo. Para sawayin yung sasabihin mo, yung kapatid, eh sawayin may kabagsikan. Mali. Ang may pinangasasawin ng kabagsikan, eh yung tao. Yung taong may daladalang ibang aral. Yun ang sasaway mong may kabagsikan sila. Ang kapatid, hindi sinasabi ng kabagsikan. Ang kapatid, ang sinasabi, halimbawa, kung nagkamali yung kapatid, magsasala. Eh, paano mo ba sila? Ituturo mo lang agad ng mali ang pananampalataya? Hindi ba sabi ang turo sa atin? Ang tao naman, talaga naman nagkakasala. Hindi may iwasan yun dahil kung ikaw, yung binilinan na yan, ikaw ba, yung ikaw na binilinan, sasabihin ba hindi ka nagkakasala? Sige, magkakatan tayo. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo eh. Ayaw mo lang kasi magpatuwid. Kaya lahat ng kapatid at dating kapatid, pinaiiwas mo. Pinaiiwas mo. Mali ka. Ang dinatawid mo sa kapatid, sa mga miyembro mo, na nananatili sa iyo, na naniniwala sa kalokohan mo, ay kabulanan kasi malingan. Mali ang tinatawid mo. Ang tinatawid mo, puot, hindi pag-ibig. O kayo mga nandyan, sige po, lawakan nyo lang pag-iisip nyo. Anong pag-ibig ang tinuro? Saan nakakita ang kaaway? Sabi, ituturo niya. Ang kaaway, pinaiibig. Pakanin yung pagluto. Pagdating sa dati mong kasama, ay wag nang batiin yan. Ano yun? Anong pag-ibig yun? Pakaaway ba pag-ibig ka, dating kasama? Hindi. Brad Johnny. Johnny. Sige po, kayo po, Brad Johnny. Kasi diyan na kasi magaling talagang gumamit ng Chope. Pasensya na po mga kapatid kung wala po akong video kasi medyo umuulan po dito. Hindi ko po kasi madinig yung nag-uusapan kaya pinatay ko muna po yung yung video ko para po mapakinggan ko maayos no ano. Ito po itutuloy ko po. Ginamitan niya po ng Chope. Ang galing po niya man-Chope ng ng talagang sabi ko Mr. Chope talaga ito. Marami siyang ginagamitan ng talata, Chope niya tapos ipapakahulugan niyang iba sa mga kapatid. Iba po yung sinasabing pag huwag niyong batiin. Kapag po ang pananampalataya, iba. Kasi mga katulad, sabi yung meron nga, nasabi ko kanina, yung katulad po nung sinabi ni Brad Eli, hindi siya nagsasalita ng Diyos abensoy. God bless you. Doon sa mga sa mga, yun ang ibig sabihin, huwag mo po. Tapos iba po yung pakulugan niya doon sa mga bagay na yan. Bili mo kapatid, nakita ka, anong aral po yun, lalabas po doon, mali ang pasok nila doon sa salitang pag-ibig. Dahil kung iniibig mo ang kapatid, o dati, nawawala po yung aking okay na po ba ulit? Okay po, sige po, tuloy lang po. Nung po, yung mga kapatid niya, kaya dito, yung may mga kapatid dito, meron nga po nangyari. Ako alam niyo po, sinasabi ko po, katotohanan po, sinasabi namin dito, katulad po, may kapatid na, hindi ako tinangin, kahit alam niya na ako ay umalis na dun sa samahan na yon, pinuntahan ako dito, ano sabi, bisitahin daw namin yung isang kapatid na may sakit. Pero alam ko naman yung kapatid na may sakit na yon, iba na po pakikitungo sa akin. Pero kung ako po ay sumusunod sa utos, sa aral, pinuntahan ko pa rin po, binisita ko po ng kapatid na may sakit. Punta kami doon, nagtaka siya, ba't ako nahan doon? Hindi para anuhin siya kung tignan ko ano yung kalagayan. Kung hindi naman ako niyaya, nung isang kapatid na MCGI din, hindi rin naman din ako malay ko kung may sakit ba siya o wala. Ay, yung pagpunta ko po doon, ang ibig pong sabihin doon, okay na po ako sa kanya. Hindi ko lang alam po kung okay siya sa akin. Ibig sabihin, okay na ako sa kanya. Ang utos po kasi, yung kapatid mo, dapat yung kaaway nga, mahalin mo. Kapatid mo pa kaya ang hindi mo kayang yun, tapos gagawin niyo, wag batiin, para
anong gusto palabasin ni Daniel Rason? Kasi nilalagyan niya ng ano ang mga kapatid na wag makitungo para kasi baka malaman yung kanyang mga tiope na mga aral. Kasi ang mahilig po siya sa ganyan eh. Mahilig po siya maglikot ng talata na tama po yung sinasabi, self-serving lang eh, pang sarili po niyang perspektibo para maipasok niya. Kaya po ang itinatanim niya po sa kapatid, hindi po pag-ibig. Puot po ang itinatanim niya sa puso niya. E pag naman po kami nagko-komento sa mga post o ano man, nagagalit po kagad. Sabi ko, ano dapat kagalit? Masama ba ang magsabi ng totoo o hindi nyo lang matanggap na totoo yung sinasabi namin? Masama ba yung magsabi ka na katulad po kasi Brad Johnny, meron po ako nakitang post. Nagpalabas po sila na kailangan po raw ng 10 hanggang 5 tao na magpipintura ng gulong sa KDR camp. Libre po yun naghahanap sila ng volunteer na mga kapatid. 500 gulong. Sinabi ko lang sa o ayan, naghahanap na naman volunteer. Pero pag nahandong ka naman sa camp, sarili mong pagkain, magdadala ka. Pero pag papasok ka, at may activity kayo, magbabayad ka ng 1.5 plus. Nagalit sa akin. Sabi ko, hindi ba totoo yun? Kung hindi totoo yung sinasabi ko, saka siya magalit. Ang sabi ko, hindi mo lang matanggap ang totoo. Kaya pinaiiwas ng MCGI sa atin na nagsasabi ng totoo. Kasi mamumulat sila, malalaman nila na sila pala ay ginagamit na. Wala po, nagiging alipin po ang mga kapatid. Alipin na po kahit na ano sabihin ng namumuno dyan. Sunod-sunuran. Katulad yan, meron naglabas na naman sila. Ticket. Ticket 11th 11th nila season. Isang 28 nakalagay. Nagbigay ng presyo. Nagsabi nga doon sa isang komento, uunahin niyo po ba yan kaysa sa mga kapatid niyong nabahaan? Wala na tayong pakailan doon. Pero bakit pagkakaperahan, ang galing gumawa ng paraan nitong si Rason. Magbigay siya, tumulong siya, pero wala na sapat yung mga picture-picture. Ano nangyari kasi, nagiging paimbabaw na lang yung gawa nila eh. Napakahirap ng ganyang samahan na. Pero papupuntahin ka dun sa camp, wala kang sarili mong pamasahe na. Voluntary, yung ba gawaing pang iglesia? Hindi na eh. Mga kapatid, totally, ang naging isip nila, wala na. Nawala, parang na silang mga robot na kung ano yung sabihin, yun na lang ang dapat gawin. Kasi naniwala sila sa mga tsope, mga pandaraya, naggamit ng talata. Paggamit ng talata, iunay sa gusto nila, yun, lalabas, bingo, pasok na sila dun sa, tinatawag na pasok na sa banga pasok niya yung kanyang sarili perspektibo, pumasok ang mga kapatid, pumayon, tapos. Kaya nangyari, ginamit na lang talaga. Ngayon, ayaw sa atin ditong DSR, kasi tayo rin sabi ng totoo. Kaya nga nung minsan, may nakita rin ako, sabi niya, lumapit kayo sa pantas para kayo ay maging pantas. Tinanong mo ano, pantas ba sa Rason? Wala pantas sa sarili. Yun lalabas ng pantas niya sa sarili niya. Pero hindi siya pantas sa pagtuturo. Yun lang po, kapatid na Johnny. Ikaw na pumuli. Opo. Tama yung sinabi niyo, Lord Noli. Ngayon ko po natin yung sinabi niyo tungkol dyan sa nag-iimbita. Tignan niyo po tignan niyo po mga kapatid. Yung pala, nag-iimbita pa. Ayan, volunteer, nagpipintura. Pagpalagay mo na, pagbigyan na natin, Brad Noli. O sige, sinagutin na yung pamasahe. Papunta ron. Pinapasok ng KDR KDR para magpintura. Napinturahan na. Lumabas ka. Bumalik ka dun sa susunod na araw na ikaw na nagpintura. Papasukin ka kaya? Hindi. Kailangan magbabayad ka. Anong ibig sabihin? Biriin mo, pagka volunteer ka, makakapasok ka. Libre. Sige, pakakainin ka pa, painin ka pa. Okay. Pag bumalik ka, sa susunod, may bayad ka na. Hindi ka na makakapasok. Kailangan magbayad ka. Ang problema ng kapatid na Johnny,
Pupunta ka doon, magtatrabaho ka sa loob, volunteer kahit. Sabi nagkwento, kahit daw tubig, hindi sila binigyan eh. May dala silang sariling pagkain. Tapos pagpunta pa nila doon, sarili nilang gastos yung pamasahe. Opo, yun nga po, Brad eh. Yun talaga yung totoo. Yun yung sinabi nung isang kapatid na, no, na sila hindi talaga nakain. Yung sarili nila. Ngayon, kumaga sa atin, kunwari ng ano, Vernon, tagbigyan na natin kunwari na nga lang. Pero yun ang totoo. May nagsabi talaga, hindi sila pinainom at pinakain. Ngayon, ito nga po, mga kapatid. Binibigyan na lang kayo ng isa pang halimbawa na kunwari na nga, ito po, bigyan man sila ng pamasahe, pakain kayo naman doon, ha? Although hindi po ganun na nangyayari. Yung po, pinapalagay na natin, sige, kahit na hindi na ginagawa, ginawa nila. Binigyan ng pagkain, pamasahe, okay. Pero ang punto po, pag gagawa ka, libre. Kasi, kumaga, magtatrabaho ka din. Volunteer. Volunteer. Pero, pagdating naman sa susunod, nakalabas ka, nakauwi ka, bumalik ka lang. Baka kabukasan lang, bukas, hindi ka makapasok lang. Bakit? Ikaw, nagpintura ka doon. Hindi ka makapasok. Bakit? Wala kang bayad. Magbayad ka muna. Ganun po doon. Ibig sabihin, alam mo ba, harap-harapan kayo, niluluto kayo sa inyo mantika, niloloko kayo, ginagamit yung pag-volunteer, makakapasok ka pag-ibig ka, makidamay ka sa nagtuturo. Ngayon, pag bumalik ka doon, opo, sige po. Ganito pa po, meron pa po isa dyan. Nung nagtabas ng damo, yung KDR campo na yan, nung nag-uumpisa pa lang yan, sa mga kapatid na volunteer, nagtawag po ng mga kwat. Ako, hindi naman po ako nakikiano na dyan dahil gastos pa, pupunta doon, tapos may dalang sariling pagkain, pag-uwi, sariling gastos. Libre po talaga, pagtatabas ng damo. Pero pag meron pong mga activity na sa iglesia, isipin nyo, activity na ng iglesia, diyan gaganapin. Magbabayad pa ang kapatid. Isipin nyo activity ng iglesia, magbabayad ang kapatid. Pero yung mga nagtabas ng damo, katulad po yung kung manggagawa ka, doon kayo parang hindi ko lang malinaw kung yung graduation ba yun, kung paano. Diyan po daw gaganapin. Lahat ng papasok na manggagawa, may bayad pa rin. Ay, yung gawain na ng iglesia, tapos katulad po sa kwat. Sa kwat, pag magte-training ka, meron kang bayad. Babayad ka. Hindi ko lang alam po sa ngayon, kasi noong mga panahon po namin, hindi naman po sa KDR camp ginaganap dahil pa yon, hindi pa gaano dito pa sa Apalit. Magbabayad ka pa, magte-training ka para maging kwat, magbabantay ka sa, alam mo yung kwat po, mga tagapakinig, iyan po yung grupo po ng mga parang security officers ng isang lokal. Isa po kami sa magbabantay ng lokal na para po safety ng mga kapatid. Isipin nyo, gawaing iglesia, magbabayad pa kami sa training namin na ang gagawin naman namin ay magbabantay sa lokal. Isipin nyo po kung gaano pong gisang-gisa na po ang mga kapatid sa sarili nilang mantika. Isipin nyo, magbabantay ka sa lokal mo, magti-training ka para matuto ka ng paano mga tinatawag na basic, mga basic po yung sa emergency. Isipin mo, pagbabayarin ka pa po. Naku, sabi ko, anong klaseng to? Hindi ba pwedeng, ang amin, pwede naman siguro, pwede pamasahe, pwede na yung pamasahe, kami na gumastos, total, matututo naman kami. Pagdating dun sa training ground, okay, sa lugar na pag-anuhan ng training, magbabayad pa rin. Parang ginagawa, negosyo pa rin. Ikaw na ang ikaw na ang makikinabang na iglesia, pagkakakitaan ka pa. Sabi ko, anong klaseng to? Masyado na ba tayong wala sa sariling pag-iisip? Yung mga ganitong klase, hindi pa ba natin nakikita? Ano yan, kapatid din Loli, Opo. Kung napansin nga ng mga kapatid, mga kababayan, kahit kung naman dyan, sabi ko nga po, kami po, hindi po namin layunin manira ng tao, magpasama ng tao. Ang amin po, yung aral po, ibig namin ipaunawa sa inyo. Ngayon, kung napapansin niyo po, ang ginagawa dyan, hindi na po sa pananampalataya. Ang mind po ng binilinan, mind business. Business mind. Kaya nga po nung nakaraan, nakita naman ako, nakapost.
Anto, Bradley, kailan na siguro. Pero nung nakita, di ko nga matagal na. Meron naman siya, in-encourage naman yung mga kapatid o sino man yung kausap niya doon. Eh, siguro po mga manggagawa. Photo bill naman yung kanyang tinatarget. Ngayon, nung pinakinggan ko po yung usapan, sa bandang kalagin at dulo, makikita mo, marinig mo, ang sinasabi naman doon, kikitain. So, pera na naman, yung kita na naman ng kanyang sinasabi. Nabubulagan lang kasi kung mga nakikinig ng mga kapatid tungkol doon sa pambungad kasi yung gawain. Pero, hindi nakikita mo yung diwa niya, yung sa kikita, ang focus niya, doon sa kikitain. Kasi, ang sabi niya, kasi ganito, meron sa akin nag-message, email, bibili. So, ang isip niya, bibili. Kung sinabi niya bibili, ang automatic niya, hindi pa nananampalataya, yung kikitain. Kaya nakaisip siya, pwede pala yun. So, inisip niya ngayon, mag-provide, o gumawa ng isa na namang isang club, ngayon nga, isa photo bill, kaya, kasi sinasabi pa niya, pero hindi po ako ang rito, ako lang po yung parang parang akin lang yung yung, kayo po ang mamamahala dyan, bahala na po kayo. So, bibigyan ko po kayo ng kumbaga, ng start niya ng save money, kayo na po mag-ano dyan. So, hindi po ako, hindi niya pa no? Pero alam niya naman yun, kasi yung portability yun, bigyan naman ako mag-akuhi ng ika. Kuhunan yun. Bagnon. Kuhunan yun. Tsak na tsak ko, kuhunan yun. Hindi lang niya pero kuhunan yun. Kasi, in the end, pag namuhunan siya doon, pinasimulan niya yun, lahat ng kikitain doon, papasok din. Kanino? Sa kanya. Saan ka naman na umuhunan, nakita mo namuhunan ka, tapos walang mo. Ang isip niya, sa kikitain. Yun ang laging isip niya sa kikitain. Kaya ang pinagtatayo niya, puro negosyo, puro hanap buhay. Ang pananampalataya sa kanya ngayon, hindi na una. Pangalawa na lang, ginagamit ang salitang pananampalataya para dun sa mga kapatid, ginagawa. Kasi, sure man yun ang dami ng kapatid. Kaya ito mga kapatid, sana naman mga kapatid, gusto niyo unawa niyo, huwag na kayong basta titingin sa salitang biniliman. Tignan niyo po, kasi ang dami niya Sa kanya kasi, sure kita na yun dahil sa kapatid pa lang, pag ibinaba sa iglesia, ito, suportahan natin to. Ginagawa niya, sinasamantala niya yung pananampalataya ng kapatid, dahil sabihin niya, dahil sa pananampalataya. Pero kayo, ginagawa na lang niya yung pananampalataya, ipinapasok niya, through your mind, business na lang kayo sa kanya, hindi na po kayo pananampalataya. Kasi ang sa kanya, sure money, pag ang kapatid, ibinabaan dahil sa pananampalataya, talagang kikilos yan dahil may pananampalataya sila. Kaya lang, napapahamak sila, hindi na alam na in the end, kung dumating ang panahon ng Panginoon, yun lang, nakakalungkot. Kasi gumawa kayo sa hindi na sa pananampalataya. Dahil na lang sa sinabi ng Biblia. Kasi ang unang-unang priority natin, mga kapatid, mga kababayan, is pananampalataya. Hindi po yung business. Kaya pagka ang business, tandaan niyo po yung sinabi ng Eddie. Kapag ang relihiyon, ang iglesia, nakapokus sa business, hindi na po sa Diyos yan, mga kapatid. Ngayon, babalik tayo sa pinag-uusapan natin tungkol dun sa mga kapatid na hindi na pinabasa. Sige pa, Vernon. Ganito po, kung ipapasok po natin for the sake of argument, yung wag daw batiin, yung hindi ka pananampalataya, iba yung dalang aral. Bakit naman sila nag-iikot-ikot pa, naghahanap ng kanilang masisila ng mga Katoliko, born again? Dapat hindi rin nila kinakausap yun. Huwag nilang kausapin. Yun talaga di ba? Binabatikos nga yun yung kanilang mga maling aral. Di lalabas, dapat wag nila ring batiin nyo, wag nilang puntahan. Bakit pa nila pinupuntahan? Sabi nga, dapat nga wag nilang wag batiin kung makasalubong. Kasalubong lang yan, hindi mo makita nyo. Di ba? Makasalubong, wag yung babat. Makasalubong lang yan, kaya nga pinupuntahan pa nila bahay-bahay. Kaya sa bahay. Kakausapin nila, tapos biglang sabihin, magandang umaga po, ganyan po yung magandang umaga po. Sasabihin, ganito, ganon. Marami silang sinasabi, kaawaan-awaan. Ito, in-overload. Ba ang ibang palataya? Yun ang sinasabi. Huwag kang baba. Dapat sila na lang. Hindi na yung dapat na mag-ikot pa sila, pumunta sila. Opo. Gaya ito po, Bernoli. Tignan niyo po mga kapatid, mga kababayan. Tama yung sinasabi, Bernoli. Tama po yun. Sana maunawaan niyo po yun. Tignan niyo po, lawakan niyo ng pag-iisip niyo.
Bakit pagdating sa doktrina, nag-iimbita kayo ng INC, ng Baptist, ng Born Again, ng Saksi ni Jehovah, etc., etc. Lahat na rin yun. O, di ba? Eh, sabi dun eh, di po ba? Sino man may dalang, ang aral nun, dala-dala, iba. Bakit yung binabati? Bakit yun, iniimbitahan pa sa doktrina ng makinig? Tapos yung mga dati yung kapatid, ayaw na, kaaway na. So, asan ang pag-ibig doon? Kayo po mga kababayan, ha? Isipin niyo po, naisip niyo po ba sana maisip niyo, sana, gusto namin iparating sa inyo na pinauunawa namin ng utos, dapat ang utos, nasunod. Sino man. At bakit pagkatoliko? Eh sa inyo, bakit gano'n? Yung dating kasama lang, dating kapatid. O di ba? Mali na kayo dyan. Mali kayo ng pag-unawa at mali kayo ng paggawa. Mali ang utos na tinutupad ninyo. Kasi yung utos niyan, yung perspektibo niya, bago nga, wala sa Biblia. Eh, matakot kayo sa Diyos. Sana ganun po ang maging ipagawakan niyo po. Kasi pwede natin tanggapin ganito. Tanggapin natin pansamantala, siguro mga 3 minuto, tanggapin natin. Huwag batiin. Kasi wag daw tayong batiin. May nakasulat ba dyan sa talata na wag niyong babatiin yung mga umalis dyan sa atin na hindi naggusto yung ating ginagawa? Walang nakalagay na gano'n. Diba? Kasi ang gustong ipasok nito ni DSR, yung umalis sa atin, wag niyo nang batiin. Kasi iba na yung dala niyang aral. Paano magiging iba yung dala naming aral? Ang dala namin yung aral ni Brad Eli. Iba ba ang aral ni Brad Eli? Sige, sagutin ng mga taga-MCGI yan. Ang dala ba naming aral iba? Iba ba sa itinuro ng kapatid na Eli? Yun din ang aral na yung dinadala-dala namin ngayon. Sasabihin nyo, iba yon. O pag sinabi nyo iba yung dala naming aral na itinuro sa amin ng kapatid na Eli sa pamamagitan ni Brad Eli na binigay sa kanya ng Diyos na ituro sa atin, idinoktrina sa atin. Pag sinabi nyo mali yun, di lalabas mali si Brad Eli. Iyon ang dala namin. Ibig sabihin, hindi nyo dala yung aral ni Brad Eli, dapat pala kayo yung hindi namin batiin. Babalik na rin natin. Opo. Kasi iba na dala nyo sa dala-dala namin. Kasi yung ano ba tinanggap na doktrina ng mga kapatid yan? Doktrina ni Brad Eli. Ang dala natin, yun din naman. Ibig sabihin, iba na yung aral nyo ngayon. Kaya hindi nyo matanggap yung aral at dala namin yung kay Brad Eli. Yun lang po yun. Diba, yun nga po yung Brad Molin. Opo, tama. Yun nga po ang punto Brad Molin. Kasi, ang dala-dala natin, yung dang itinanggap ng kapatid na Eli. Ako naniniwala po ako. Ang tinanggap nila din, the same din, kay Brad Eli. Kaya, ang sabi ko nga po, mali na kagad yung kanilang sununod, yung kanilang binilinan, kanilang inaanohan. Na mali ang pananampalatayang dala natin para tayo pagbintangan mali ang aral o iba na ang aral. Dahil yung aral na dala natin, mismo kasama nila. Ganon din ang tinanggap nila. Kaya paano mo sasawa yung sasabihin mo? Mali ang pananampalataya natin. Kasi kung mali ang pananampalataya natin, mali ang dalang aral natin, itinawid ng kapatid mo, lalabas, mali din yung dalang aral nila at mali din yung pananampalataya nila. Di ba? Ganun yun eh. Kaya nga ang sinasabi din dito, ang sasabi mo may kabagsikan, yung mga mali ang pananampalataya. At yung sinasabi naman sa ikalawang 1, sa 1, Gs at 11, yung masasamang gawa doon ang huwag mong may babati at may dalang aral. Ngayon naman, ibang katoliko, ibang relihiyon, mga ayon si Baptist, ibang dalang aral yun eh. May ibang aral yun eh. Di po ba? Pero bakit sila tinatawag o inimbitahan tapos yung kasama, hindi. O, di ba? Kayo na po mag-isip mga kapatid na nandyan. Kayo na po mag-isip. Pero mang ganun ang natusulat. Yun ba nakabatay? Kasi ang sinasabi po sa 1 Thessalonica 5 at 22, ang lalayuan nyo, bawat anyo ng masama. Lalawakan nyo po kasi bumati man kayo, hindi kayo mahahawa. Not unless, di ba Brad Nolly? Yung punto to, not unless, sumama ka sa masasamang gawa nila. Di po ba Brad Nolly? Opo. Meron pa pong pangyayari dyan. Umpisa pa lang po kasi ng tayo naramdaman ni DSR na maraming nakakapansin sa kanyang aral na iba. Mga aral na kasi po na ano po yan yung aral niya brainwash na po na parang pang brainwash na
Ang sabi, mga kapatid daw na iba na yung parang ang dating po ay ayaw kay DSR, i-block daw, i-block. Isipin nyo, i-block, ha? Kapatid, i-block. Bakit? Samantalang, block yan, ha? Samantalang nung may nagtanong kay kapatid na Eli noon, kapatid na Eli, tama po ba na i-unfriend ko po ang isang kapatid kapag po hindi? Anong sagot ni Brad Eli? Ay hindi diwa ng isang Kristiyano na i-unfriend ang isang kapatid. Unfriend lang po yun. Bakit ito? Block na kagad. Hindi, ang layo, malayo ang aral nila sa aral ni Brad Eli. Kay Brad Eli, hindi diwa ng isang kapatid na Kristiyano, kapatid mo sa pananampalataya, na i-unfriend. Kausapin mo ang kapatid kung meron kayo hindi pagkasunduan. Kung kayo maghahandog sa damba, na iwan nyo muna, makipag-usap muna kayo. Kung hindi man kayo, kung magkalayo man kayo sa panahon ngayon, siguro may teknolohiya naman para sa magtawagan kayo sa, kumbaga, ibig sabihin ng lapitan mo yung kapatid, i-offer mo yung sarili mo. Ibig sabihin, hindi naman i-offer yung sarili. Pupunta ka na physically. May cellphone na tayo ngayon, may teknolohiya. Nung araw po, kaya sinabi yung lumapit ka sa yung kapatid, wala naman teknolohiya noon. Ngayon, ang teknolohiya po, napakaraming klase. Sa messenger, pwedeng pagtawag, pwedeng pag-message, pero mas maganda kung tatawagan mo nga para mismo, ikaw na mismo, inilapit mo yung sarili mo sa kapatid. Samantalang itong namumuno ngayon, i-block. I-block. Ano po? Kanino po ba ang iba? Yung aral ni leader nila ngayon o si Brad Eli? Kaya sila ang nag-iba ang aral, pero kami hindi po. Kasi meron po kaming mga kapatid ngayon na dati pa rin yan, hindi man lamang namin binablock. At sinasabi, wag batiin. Ginagawa na rin po nila sa social media, ano po, pag nakakita sila ng quotation, kunyari po, yung ano ni Brad Eli, yung mga ano ni Brad Eli, yung sinabi niya na may picture niya. Ano ba tawag doon? Mga memes ba tawag doon? O ano tawag doon? Yung pa yung ano po? Mga tawag. Hindi ko alam tawag. Yata nga yun. Mga inspirational ano ni Brad Eli. Bakit yung ayaw nilang i-likes? Ayaw nilang, hindi na rin nila binabati. Ibig sabihin, isang uri din po ng pagbati pag nakita po na kapag yun ni-likes mo, heart reacts mo, minsan pa nga, ano po ang emoji na ginagamit yung tawa. Ibig sabihin mo, galit sa'yo, samantalang si Brad Eli yun. Ang nag-post tayo, kami. Ibig sabihin, doon pamamaraanan. Tama eh. Biro mo, sinabi ni Brad Eli, tapos hindi mo man lamang mabati na salamat sa Diyos. Kasi, ang tinitignan nila, tayo. Hindi nila tinitignan yung salita, yung aral. Yung aral. Yun na po yung katulad nun. Mayroon nga isang kapatid may sa akin, may heart react. Yung heart react sa akin, ako din, yung komento niya, hinart ko rin. Kinwestiyon ng isang kapatid. Bakit daw heart pa isasagot ko? Sabi ko, pati ba naman yan? Kino-question mo pa? Alam nga namang nag-heart ako dun sa iba. At sa kanya, ilalagay ko lang thumbs up lang. Ginagawa ko, pag ako nag-heart sa isa, lahat yung puro heart na ang aking react. Ano pa ba naman pakailam niya doon? Isipin niyo, anong aral ang naituro doon sa mga tao na yan? Marami pa tayong pag-uusapan eh. Opo. Tulad yung bread na yun, masabat ko lang. Yung sinasabi po ninyo, pag-isa nyo yung sa patawaran no? Yung sinasabi niyo. Kasi sa kanya parang kahit na nagkakasala o magkagalit ng magkapatid, basta dumadalo sa kanya okay lang. Di ba? Yung sa patawaran yun kasi sa kanya, kahit hindi kayo magpatawaran wala nang ganun yung wala nang bibig, wala nang patawaran. Basta dumadalo lang kayo kasi napapatawad naman ninyo. Mga kapatid, ganito yan. Sabi ko nga po, humihingi po ko sa inyo ng isang malalim na pag-unawa. Alam niyo yun na yung ating pinangahawakan. Sa bawat pagkakatipon, ang Diyos po, nagbubuhos ng pagpapala, biyaya, at pagpapatawad. Kasama po din ang pagpapatawad. Tama po yun. Pero,
Pero po yun, may pero. Kasi kung ikaw, ang sabi naman ng Panginoon, kung hindi mo patatawarin ang nagkakasala, hindi ka rin naman patatawarin ng Ama na nasa langit. Ano pong ibig sabihin? Kahit po dalawa kayo, dumadalo kayo, eh hindi naman kayo nagpapatawad sa isa't isa, hindi ka humingi ng tawad, hindi naman humingi ng tawad ng isa sa iyo, huwag mong huwag kayong aasa. Ibig sabihin ko, mo ikay dumalo, eh, bubuhusan ka rin ng pagpapatawad ng Diyos. Ano mangyayari? Masisira ang salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, ang hindi magpatawad sa kanyang kapwa, sa kapatid, o sino man, eh, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Ano ibig sabihin? Hindi ka kasama sa bubuhusan ng Diyos na nasa langit ng pagpapatawad kahit dumadalo pa ng pagkakatipon. Kaya nga, ang sabi doon sa Mateo, kung ikaw naghahain ka o naghahandog ka at naalala mo yung kapatid eh, may laban sa iyo, pumaroon ka, iwan mo yung handog mo o yung hain mo. Ano ibig sabihin ng Diyos? Ayaw ng Diyos yung budhi mo, dumadalo ka, sumasamba ka, eh meron kang daladala o meron kapatid na laban sa iyo. Kaya ang pinaiiwan niya, ibig sabihin, huwag ka munang dumalo. May galit ko pa eh. Meron taong may galit sa iyo. Humingi ka ng kapatawaran nun muna. Iwan mo yung hain mo dyan. Ngayon, kung halimbawa, punta ka sa kapatid, o eh, tinanggap man yan o hindi, basta ikahihingi ng tawad, hindi na ikaw mananagot nun. So, pag dumalo ka naman doon, iyain mo yung handog mo, tatanggapin na ng Diyos yun. Bakit? Kasi humingi ng tawad sa kapatid. Ganyan po yun. Wag, kasi itong binilinan, lagi ang diwa nito, laban sa diwa ng Diyos. Kaya mag-ingat po kayo. At yung binilinan, ang kapal talaga ng mukha niya, sobra, Brad Molly. Kasi gawa ng, ang lahat ng sinasabi ng Diyos, binabagi niya. Ito mga kapatid, eh, palak ng palaktak pa. Unawain niyo muna yung sinasabi. Pag wala sa Biblia, hindi sa Diyos yun. Ginagamit ng binilinan. Ito po, itawid ko lang sa Brad Molly. Ginagamit nitong binilinan yung nasa Isaiah. O yung sinasabi ng mga apostol na wag kayong magsisibik sa nangasusulat. Sinabi po yan. Nasa bagong tipan po yan. Wag kayong magsisibik sa nangasusulat. Pero ang nangyayari dito sa binilinan, eh hindi lang humigit sa nasusulat. Nagdadagdag na, nagbabago pa, binabawasan pa ang salita ng Diyos. Matakot po kayo mga kapatid. Gurihin mo yung diwa niya, ay laban sa diwa ng Diyos. Yung diwa ng Diyos, eh magpatawaran. Eh sa kanya, ayaw niya. Mahirap daw gawin yun. Gurihin mo, yung Diyos niya ngayon, Brad Nelly, yung Panginoon niya, eh nagbibigay ng utos na hindi pala kayang sundin. O di iba na ang Diyos niya. Sinabi na ni kapatid na Elias, gurihin mo yung Diyos ng mga kinakaibahan natin dati. Nagbibigay ng utos, hindi pala kayang sundin ng Diyos, hindi pala kayang sundin. Ano klaseng Diyos yun? Nagbibigay ng utos, hindi kayang sundin. Ang Diyos po, nagbibigay ng utos, alam niyang makakasunod ang tao. Alam niya, masusunod yun. Hindi ko pwedeng magbibigay ang Diyos, hindi masusunod. Kaya matakot kayo sa Diyos, lalo yung binilin na yan, sinasabi ko sa iyo. Kaya nga ikaw pinabablock mo ko yung mga kapatid, kaya hindi mo pinano mga dating kasama. Bakit? Eh wala na yung katotohanan sa iyo Business na lang na sa iyo Ang itinatawid sa kapatid, puot. Puot yan, hindi pag-ibig yan. Sana malinawan kayo mga kapatid nandiyan, mga kababayan. Ang tinatanong niyan, puot. Sige po, kayo po, Bernard. Kasi po, nung sinabi po niya yung bagay na yan, nung panahon po ng ano yan, nung pandemic, siyempre po, mga nasa Zoom, mga link lang, ang nangyari po dyan, humina po ang ano niyan Kasi mga kapatid sa lokal, di ba, hindi naman po makakapunta dahil pandemic, nung nagluog na, yung abuloy kasi nangyari, humina ang abuluyan. Yan ang ano po kayo, parang nasabi po nung nung isang manggagawa dyan, di ko lang maano. Kaya sabi, mga kapatid, pwede na po ang face-to-face, sabi. Pwede na po ang face-to-face. Kaya in-implement na face-to-face na. Kasi kapag nga hindi face-to-face, hindi pupunta ng lokal, hindi na uobliga yung mga kapatid na mag-abuloy Kaya nga nagpalabas sila, kailangan daw face-to-face. Tapos, nagpalabas din sila. Ngayon, ayaw nyo makita na mukha ng mga kapatid. Yung iba gusto puro link lang, puro link lang. Paano mo mapapapunta ngayon sa lokal yung mga kapatid nga? Paano mo mapapapunta? Mga edad na yung iba. Sabi nga, may edad pa pupuntahin mo pa. Di sama, sa link na lang. Okay, granting, hindi kakapunta sa
Sa lokal, link lang. Ang gagawin naman yung abuloy, kailangan dalhin doon sa, sabi ko, bakit na, parang isa sa ngayon po, isa sa napakabigat nilang palatuntunan, yung abuloy. Bakit palaging abuloy, abuloy, tulungan? Sabi ko, pera na lang talaga. Sabi ko, pera na lang talaga ginagawa nitong mga to. Sipin mo, pupuntahan ka pa sa mga bahay-bahay, katulad ng pandemic. Pupuntahan ka. Ako naman kasi, hindi ako pinuntahan. Kasi medyo malapitan lang lokal. Sabi ko, ako na pupunta. Kasi iniisip ko kasi baka pagpunta sa akin, wala akong pera eh. Hindi nalalabas nung pasya ng puso ko. Pag pinuntahan ako, pagpunta, magbibigay ako. Parang lalabas, hindi na magiging pasya, hindi magiging maganda yung hain ko eh. Kaya sabi ko, pupunta lang ako sa lokal. Kung ano yung kailangan, may tatawag yung sekretary. Kilala niya yung isang kapatid natin niya kung sino yung sekretary. Bro, maglalambing po. Ganito po. Dali niyo po sa lokal, yon. Kumbaga, palaging pera. Hindi ka ba man lang makamusta ng mga kapatid? Brad, kamusta po kayo dyan? Okay po ba kayo dyan? Meron po ba kayong bigas dyan? Nag-pandemic po. Meron po ba kayong masasaing? Meron po ba kayong ano dyan? Kailangan niyo po ba ng tulong? Naghihintay sila ng mga kapatid mismo dyan na magsalita. Gusto nila, magsasalita ang kapatid. At ang katwiran pa, paano namin malalaman kung hindi kayo magsasalita? Ugali ba lang kapatid yon na magsalita sa kapatid na kung ano kailangan? Hindi. Kasi ang kapatid, hindi ganun. Nahihiya ang kapatid na ayaw ng mga kapatid na maging pabigat sa iglesia. Kaya kahit nagipit, kahit nawala, hindi talaga magsasalita ang mga kapatid. Kung hindi mo yan tanungin, at ang kapatid, kamusta po kayo? Meron po. Siyempre, ang kapatid, saka lang maglalabas ng kanyang salot. Opo sis, medyo wala po kaming kita ngayon. Diyan mo ipapakita yung pagmamahal. Kapatid, sige po, meron po tayo sa lokal na ganito. Sige po, padadala ko po, dadalhin po namin dyan. Ganyan ang pagmamalasakit sa kapatid. Hindi yung tatawagan ka lang kapag may kailangan sila. Tama yung nasasabi. Iwasan mo na yung mga taong ganyan. Katulad na ano ko rin, iwasan mo yung mga taong kilala ka lang kapag may kailangan. Iwasan mo yung mga samahan na talagang pinupuntahan ka lang dahil may ipakikinabang sa'yo. Diba? Pero pag wala ka na, wala ka na. Hindi ba po pwedeng kamustahin mo ang kapatid? Kung anong kalagayan niya sa buhay sa ngayon o yung parahan ng pandemic? Ganon. Hindi yung tatawagan mo ang kapatid. Kapatid, meron po tayong pwede. Sabi ko, hindi ba lang naisip nito kung ako ba may kakainin niya yung tanghalian o hapunan? Sila ba nag-isip ng ganon? Puro ba yan ng pangsariling lang nila? Iglesia lang palagi? Hindi. Kaya nga ang sabi, mag-ambagang kayo, iabuloy nyo sa mga kapatid na nangangailangan. Hindi yung mag-aabuloy yung mga kapatid. Mag-aambag ang kapatid. Tapos mapupunta kung saan, hindi sa kapatid. Sabi nga dyan sa Biblia, maging ano ka sa iba, lalong-lalo, maging mapagbigay ka sa iba. Magbigay ka sa iba, sabi. Masigit sa kapatid. Yan po. Kaya minsan kasi yung mga kapatid na ang tingin sa'yo kapag nakita ka ng pumunta sa lokal, para bang yung, minsan di ba yung meron yung biglang lumalabas sa isip, peso sign na kagad ang tingin sa'yo, peso sign. Pera to. Pag pumunta ng lokal, pera na to. Parang ganun ba? Walang pinagkaiba yan sa pagpasok sa isang beer house. So araw kasi, tayo naman hindi naman tayo galing sa, ang anak sa iglesia, naanib lang ako rin dyan. Siyempre, noong mga unang mga panahon, meron tayong mga gawain na hindi naman talaga pang Kristiyano. Nakagawa din tayo ng pag-iinom kung saan. Pagpasok alam niyo ba, pagpasok minsan kami sa beer house, talagang yung pag-alalay sa akin ng mga floor manager, talaga sabi yun, pera na to kasi may pumasok na customer. Ganyan parang sa MCGI, ganyan na. Pag pumasok ng kapatid sa lokal, ayos, pera na to, meron na naman. Kaya pinipilit ng mga yan na dumalo kayo, face to face. Huwag kayo sa Zoom. Yan ang ano niyan. Yan ang ano ni Rason. Puro pera yan. Ewan ko ba, ba't ang dami pang naaanib dyan? Hindi tayo pero mamulat sana sila. Ang tinitignan niyan, hindi kayo. Ang tinitignan niyan, yung bulsa nyo.
Kaya Hmm. tinatanong pa, ano ka Sabi, opo. anong trabaho mo? Yan, nakalagay yon. Ano bang, para ka bang nag-apply na, anong trabaho mo? Marunong ka bang ganito? Isipin mo, isa kang Kristiyano, alamin yung personal data mo, yung personal identification, kung ano pinag-aralan mo. Kasi doon nila ibabatay kung paano ka nila ituturing. Ano yung pakikinabangan sa'yo? Opo, titignan nila kung paano ka nila ituturing. Maganda negosyo nito. Prospect na yan. Hindi na nila kailangang alamin pa doon sa mga kapatid, sino ba yan ganito? Sino ba yan? Hindi na. Alam na nila kasi doon pa lang sa tinatawag na ano yan eh. Kumbaga, parang personal identification, ano nila yan eh. Yung PDS mo, data sheet mo. Nandun na lahat, impormasyon mo. Pag nakita ka, uy, maganda to, engineer to, uy, nurse to. Uy, lalo na gustong-gusto niya yung sa abroad. Kasi sa abroad, medyo dollars. Titignan niya. Tapos uy, maganda negosyo. Uy, negosyo pala ni kapatid na ganito. Ano pala to? Pwede nating malapitan to sa ganito. Uy, si kapatid na ganito. Ganyan yan. Yan ang hindi nila, hindi nila talaga tinitignan yung pananampalataya. Ang tinitignan nila yung pakinabang. Sige, sagutin ng mga ano sa akin yan. Sagutin sa atin. Kasi nagmumukha kasi dito, habang tayo nagsasalita ng ito, maraming pag nakapanood nito, lalo na yung MCGI, sabi yung paninira. Di patunayan yung hindi paninira yon. Yan. Paninira ba yun? Nagsasabi ng totoo? Ang sabi ni Brad Eli. Pag totoo ang sinasabi, hindi paninira yun. Di ba? Di ba kapatid ni Johnny, hindi paninira yan. Pag totoo ba yung sinasabi ko? Namin? Totoo yung sinasabi namin. So, anong paninira doon? Kaya kapatid na Johnny. Opo. Tama po yung sinabi niyo. Kasi ganito po, mga kapatid. Sana po sa mga sinasabi namin, huwag niyo po kagad tignan yung aming mga itsura, yung aming mga figura. Huwag po tayong titingin kasi nakikita ko po, no? Bali, tinitignan niya, bali nagiging batyan kasi nila ngayon, itsura at yung tao eh. Hindi po ganoon. Lagi po ang aral na ang titignan natin at salita ng Diyos. Ganito po mga kapatid, no? Kailangan ba na masabing mali ang pananampalataya para ka umalis sa isang samahan o iglesia? Mali po yun mga kapatid. Hindi lang laging mali ang pananampalataya. Bagaman pagkamali talaga ang pananampalataya, kailangan mo nung umalis doon. Ganito po, katulad na sinasabi, kapatid na Proser, pakilagay po. Yung ating sa Galacia 2 at 4. Ay ipapakita lang natin para malaman nila, no? Hindi lang naman kailangan mali ang pananampalataya ng isang tao para ito umalis. Galacia po, 2 at 4. Ayan po. Ang sinunod po yan, mga kapatid. Ang sabi dyan, at yun ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid. Ang sinasabi po, hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan ng paglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Tandaan niyo po ang nakalagay mga kapatid. Ito, mga ipinasok ng lihim, nagsipasok ng lihim. Hindi tunay na kapatid upang tiktikan ang aming kalayaan. Yun po ang nakalagay dyan, kapatid. Ngayon, lagay niyo po sa Judas 1.4, kapatid na Proson, para makita po nila. Kasi yan po, yung pinabanggit dyan sa Galacia 2.4, hindi tunay na kapatid. Yung mga hindi tunay na kapatid po yun. Pero yung nasa Judas 1 at 4, pansinin po ninyo. Ano po ba yung Judas? Judas. Jude. J-U-D. HU po pag sa Tagalog. HUDAS. Pag Judas, Tagalog, HU. Opo. Para makita nyo na po. Ang sinasabi doon kasi sa Judas na, ang sabi doon, kapag ang may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una
Sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na ipinatatwa ang ating isang guro at Panginoong Yeso Kristo. Yun po ngayon ang binabanggit yan. May ilang tao naman po ang binabanggit yan. Nagsipasok ng dihil. Yan po ba pareho sa uno sa Galatia 2:4? Hindi po. Kasi pag binanggit niyo po, itinatatwa ang ating isang guro at Panginoong Yeso Kristo. O, para malaman niyo kung sino yan, sundan niyo po yung 1:2 na 12 naman. Judas po. Baba niyo lang po sa 12, kapatid na Prosper. Para makita nila kung sino yung tinutukoy sa 1:4. Ibababa niyo lang ng 12, mga kapatid. 12 po. 12. Ito. Ang nakalagay po dyan, ang mga ito yung mga batong natatago sa inyong tiging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagtiging sa inyo, mga pastor na walang takot. Ngayon, sino po yung tinutukoy na taong isipasok? Mga pastor po yan. Mga ngaral po yan. Puno po yan. Na mga walang takot na pinasasad sa kanilang sarili mga alapap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy at ginaw na walang bunga, makalawang namalay, na binulot, pati ugat. Sino po ngayon? Nasa 1:4. Yung taong sinasabi sa pasok hindi yun. Pastor po. Kasi hindi po ibig sabihin na nagsipasok sa lihim. Talagang galing sila sa ibang relihiyon. Iba po kasi ipinasok sa Galatia 2:4. Yun po talaga, ipinasok, nagsipasok. Ito po, mga taong nagsipasok. Ano po ibig sabihin niya? Ito po yung mga taong nagsisipasok ng lima. Halimbawa, parang ako, halimbawa ako. Pwede kong puntahan si Brad Molly para magpasok sa kanyang lihim. Para ngayon, doon sa bagay na halimbawa pinaniwalaan ko na ako halimbawa, ipinatatwa akong Panginoon, halimbawa. Ganon. Yung isang guro. Ganon, tinuturuan ko. Diyan. Yun po, nagpapasok sila ng lihim sa tao para makahikayat naman sila. Ang tawag yun, mga pastor. Mga ngaral po yun. Kasi, kung napansin niyo po, nung panahon na nawala ni sa kapatid na Eli, nawala na po. Talagang itinatwa na. So, sasabihin niyo bang hindi itinatwa? Anong katunayan yan? Di ba siya nagsabi? Hindi ako magkakalkal ng hiwaga. Sino itinatwa? Di ba ang Panginoon? Kaya ang hiwaga, ang Panginoon yun eh. Kaya sabi niya, hindi ako magkakalkal. Yung hanap po sa akin, di ba? Brad, hindi. Yung sinasabi ko pa nga sa PNP eh. Hindi raw siya magkakalkal kasi ang isip pala niya, magkalkal. Hindi po kinakalkal ang hiwaga. Pinauunawa po ng Diyos yun. At ang hiwaga po, si Kristo, ang Panginoon po ang hiwaga na matagal nang natago sa lihim. Tapos kakalkalin mo. Ngayon, tinanggihan mo. Itinatwa mo ang ating isang guro at Panginoon. So, ano nangyari? Di nabungot. Kaya nga, lahat na itinatawid niyan, kontra sa Diyos, kontra sa diwa ng Biblia. Wala na po sa diwa ng Biblia. Kaya kami naman po, sabi nila, nagsialis daw kami. Sino talaga ang mawalis? Sino nagsialis? Tignan niyo po lagay po natin sa Galatia 6:1, mga kapatid. Ikalawang Tesalonica na po. Ikalawang Tesalonica sa 3 at 6. Para po, tayo. Hindi na po tayo siguro maglao. Medyo mahaba-haba na yung ating usapan. Ikalawang Tesalonica po. 3 sa 6. Ito po. Pansinin po nito mga kapatid. Pakiunawan niyo po mga kababayan. Ang sabi po dito, aming iniuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kanya po pangalan? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad nang walang kaayusan. At hindi ayon sa na tinanggap nila sa amin. Ano pong utos? Kailangan ba mali ang pananampalataya? Hindi po. Ang sabi diyan,
aming iniutos sa pangalan ng Panginoong Kristo. Magsihiwalay kayo sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral tinanggap nila sa amin. Kaya yan po ang aming pinangahawakan. Hindi po kami umalis. Humiwalay po kami. Saan po kami hiwalay? Sa diwa po na walang kaayusan. At hindi yun ayon aral sa tinanggap ng mga apostol na siya pong pinasulat ng Panginoon na nasa Biblia. Yun po ang aming pinanghawakan. Kaya hindi po kailangan mali. Kasi isa tayo ng pananampalataya. Kaya lang, napansin namin, iba na po yung aral dyan at wala na rin sa kaayusan. Nakita niyo po? Yung bang aral ng ayun kumakain, ayun yung aral yun. Aral ba ng Panginoon yun? Hindi, wala kang mababasa nun. Kanya lang yun. Perspektibo lang yun. Sariling aral niya yun. Katha niya yun. Yung gitnang daan. Ayun yung aral yun. Kay Kristo ba yun? Hindi. Perspektibo lang niya yun. Kanyang aral yun. Katha niya yun. Kay Kristo ba yun? Kaya nga, pag wala sa Biblia, sabi ng Diyos, pawang iniutos ng Diyos. Iniutos lahat na nasa Biblia, iniutos ng Diyos ng Panginoon na isulat. Pag hindi ipinasulat, ibig sabihin, hindi mo dapat tanggapin. Hindi aral ng Diyos yan at hindi aral ng Panginoon. Asan hindi? At diwa lang Asan ang gitnang daan? Ang ayun kumakain? Wala. Asan dito sinasabi mo na na huwag ka na magbati ng kapatid. Kaya bati nga rito batiin yung kapatid. Kaya nga sabi, kung babatiin nyo lang yung mga kapatid, kakantin nyo? Di ba gawin din yung ginagawa ng mga hintin? Yun yung focus Kasi pinababati yun. Kaya nga mga kapatid, ito po, siguro susunod lang po natin, kasi hindi mahaba po siguro, ang ating tatakbihin pa, baka po nahihiya rin pambukan, baka kayo may ibang gagawin. Pero tinatay po namin na hindi po kailangan mali ang pananampalataya. Kung mali na po yung aral at wala sa kaayusan, utos po ng Diyos, humiwalay na. Pero, dapat ba talagang ituring na kaaway? Ito po ang sabi sa Galatia 6 po. Ay baba niyo lang po yan, kapatid na proseg sa nasa 6 tayo, baba niyo po sa 14 at 15. 14 po muna, tapos patuloy po ng 15 para po sa ating mga huling pagtatapos. Mali po talaga masakit sa loob na makita namin yung ating sana pinagtitiwalaan. Wala na po sa diwa ng Biblia at wala sa Biblia ang pinagsasabihan. Kaya unawain niyo po mga kapatid, sana huwag niyo po basta tignan yung aming itsura, kundi unawain niyo po yung aral na pinatawid namin. Siya rin naman po yung tinawid ng kapatid kayo. Yun po ang aming pinagpapatuloy. Kasi yun po talaga ang legasiya. Ang legasiya po, ipangaral ang salita ng Diyos. Ang palagaan ng Diyos. Ang sinasabi po doon sa ikalawang Tesalonica 3:14. At po ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito. Ano pong sinasabi? Hindi tumalima sa pamamagitan ng sulat na ito. Inyong tandaan. Sino ang tatandaan? Ang taong iyon upang wag kayong makisama sa kaninuman ng siya'y mahiya. So, ano po ang hindi pakikisamahan? Yung tao na hindi tumatalima sa salita ng Diyos. Hindi yun sa dating kasama. Hindi po yun sa dating kapatid. Hindi po. Kaya nga, ang sinunod, pag ibinaba mo naman sa ikalawang Tesalonica 3:15, at gayon may, huwag ninyong ariin siyang kaaway. Ang sabi? Ituring bang kaaway? Ayan po, hindi na rin At gayon may, huwag ninyong ariin siyang kaaway. Kundi, inyo siya paalalahanan. Tulad sa kapatid. Tulad sa kaaway ba nakalagay? Hindi. Kapatid pa rin Kahit dati mo kasama yun, dahil mo ka pa na iiba na ang diwa nyo. Huwag mo ito nakaway. Paalalahanan pa rin. Tulad sa kapatid. Gayon po namin kayo pinagmamalasakitan mga kapatid. Hindi namin kayo tinutuloy na kaaway. Hindi po. Kahit po yung mga dati namin nakasama dyan, wala po kami tinutuloy na kaaway. Nagmamalasakit po kami sa inyo, kaya po itinatawid namin sa inyo na hindi po tama na hindi mo babatiin. Pagka hindi pinababati ang dati mong kasama, hindi po aral ng Diyos yun. Sa demonyo po yun. Dahil ang utos dito, gayon may, huwag yung arin siyang kaaway. Kundi mo siyang paalalaan tulad sa kapatid. Ganun po. Sana po mga kapatid,
Kahit sa maikling oras po natin na pagsasama-sama, ating po ating pinagsaluhan, isa po sa ating pag-uusap-usap, sana po pakiusap namin lagi. Sana lawakan po natin ang ating pangunawa. Lagi po natin bang hawakan yung ating tinanggap na aral. Ilan po tayo lagi manampalataya. Isa ating aral at pananampalataya ang tinanggap natin. Hindi naman po na iba. Kundi sabi nga namin sa inyo, subukin niyo po yung aming tinatawid sa inyo, mga aral na sinasalita namin. Kasang-ayon po. Kung ano ba ang tama yung nasa Biblia. Ito na yun po sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kapatid na Eli. Isa po namin tinatawid sa inyo. Kami po ay nagsasalita para po sa ating Panginoon. Kapatid na Noli? Salamat po kapatid na Johnny. Nagpapasalamat po kami sa mga nakinig dito sa aming ginagawang pagpapahayag sa inyo. Huwag niyo po sana kaming turing na kalaban, kaaway o anuman po. Hindi po kami kaaway. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Kung ang mga nagsasabi po ng totoo, tuturing nyo na pong kaaway, ano pa pong magiging ganti po sa inyo ng Diyos? Kung yung nagsasabi po ng totoo, ginagawa nyo pang kaaway. Ang lalabas po niya, kung kami po nagsasabi ng totoo, kaaway nyo, ano po ang lalabas kayo? Diba? Ang totoo po, isa Diyos. Yung hindi naniniwala sa totoo, kanino po kayo? Kayo na po magsuri sa sarili nyo. Kung ano man po yung nasabi namin dito, dapat lang po ipahiya. Katulad po ng natutunan namin kay Brad Daly, na basta totoo sabihin mo. Huwag kang matakot, sabihin mo kung ano yung nararapat. Kung may nasaktan pa man, nasaktan man kami sa aming mga sinasabi, kami po, ano lang po namin, pagmamalsakit po yun sa kapatid. Po namin, mga para kayo po, masakitan. O sabi, huwag ba, kapatid. Kasi po marami marami po nakapaloob diyan. Hindi na lang namin na tackle yung iba dahil meron po sabihin, wag mo na siyang batiin. Ibig sabihin kung ano yung ginagawa niyang mali, wag mo nang gawin. Ganun po, meron pong ganung pangyayari. Pero hindi po yun ang diwa rin ng minsan. Kadalasan pong ginagamit na kolokyal, natural na paggamit. Yung pong wagbatiin na talaga hindi mo sila kikibuin. Yun po. Ano po yung nasabi namin sa inyo, mga kapatid, yan na nakikinig. Magsuri po kayo, magtanong po kayo. Open naman po kami para tumanggap ng tanong. May mga nagtatanong po naman dito sa amin. Kaya lang po, ano nyo po, pakilala nyo naman po yung sarili nyo. Kung sino po kayo. Kasi paano po namin sasagutin yung tanong nyo kung hindi po namin alam kung ano yung daladala yung mga aral. Kung Katolik po kayo, sasagutin po namin kayo bilang isang Katolik. Sagot sa isang Katoliko. Kung kayo naman po dating kapatid o kaibayo sa pananampalataya, mga INC, sasagutin po namin kayo ayon sa sagot para sa isang INC. Hindi po kami pwede sumagot na hindi po namin alam kung ano kayo. Baka po kami sumagot na ang sagot na malalim, hindi nyo naman po maunawaan para po kami nagsalita sa wala. Ganun lang po. Sa muli po, salamat. Sundan niyo po ang aming pang mga pagpapahayag na to sa kami sa YouTube, meron po kaming FB page. Anuhin niyo po, palagi po kami mag-upload ng aming kaaralan dito. Matuto po kayo dun sa iba na hindi niyo po napakinggan sa ngayon doon sa pamumuno ng kung anumang relihiyon ang kinaaniban niyo. Marami po isa pong magandang hapon. Dito ko na lang po puputulin na pagsasalita. Kaawaan na po kayo ng Diyos. Ingat po kayo. Palain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo. Maraming po salamat.